sinasabi ni Claire na maganda siya ngayon. Simple lang yung suot niya. Kung tutuusin, parang pang mall lang. Gosh, ang gwapo nun oh. Lapitan ko kaya total at nag-iisa naman. Nangingiting saad ni Danilo, sabay turo sa isang lalaki sa sulok. Naabala sa pag-iinom. Well, he's right. Gwapo naman ang lalaki. Kahit dito, dinadala mo yung kalandian mo, Danilo. Magtigil ka nga, saway ni Paulina dito. Bakit ba? Ang gwapo eh. Idi, go, lapitan mo. Mamaya may tulak ka niyan sa swimming pool. La, iwan ko sa'yo, Paulina. Fine, hindi na ako pupunta. Animoy na iinis na sambit ni Danilo, saka pinag-cross ang mga braso sa dibdib. Natawa na lang si Claire sa sagutan ng dalawa. Maya-maya pa'y nakapasok na sila sa bahay na kanina lamang ay tinitingnan nila. Welcome to our home, Claire. Come here. Papakilala kita kina Mami at Daddy. Ani Griffin ang makaharap sa kanila. Ipapakilala? What the heck? So, I guess dito na lang muna kami ni Danilo. Nangingiting wika ni Paulina. Dahilan para mapaharap siya rito. Ayaw niyo bang sumama sa loob? Tanong ni Griffin. Palihim niyang pinanlakihan ng mga mata si Paulina. Hinudyatan niya itong sumama sa kanya sa loob dahil nahihiya siya na hindi niya mawari. Pero ang gaga, nginitian lang siya. Wag na, kayo na lang ni Claire. Okay, sagot ni Griffin. Saka may tinawag na hindi kalayuan. Base sa suot nito, kasambahay ito. Manang Desa, pwede ho bang pakisamahan sila ron? At itinuro ni Griffin ang lamesa na punong-puno ng pagkain. I know, they are hungry. Dugtong pa nito. Sige iho, o siya, halina kayong dalawa. Huwag kayong mahiya. Anang Manang Desa. Tumango lamang ang dalawa. Nakipagtitigan pa si Paulina sa kanya bago sumunod sa matanda, habang si Danilo naman ang kering-kering nakabaling sa may pool area na kung saan may mga lalaking naka-topless. Let's go, Claire. Agad siyang napatingin kay Griffin. Aaminin niya, kinakabahan siya ngayon. Bakit naman hindi nito sinabi sa una na ipapakilala siya nito sa mga magulang? Something's not right. Pumunta siya rito para maki-birthday, hindi para makipag-usap sa magulang nito. Dahil unang-una sa lahat, wala namang namamagitan sa kanilang dalawa ni Griffin. But she needs to be nice. It's his birthday, so even though she's quite mad, she will remain calm. Let's go. Nangingiti niyang sagot kay Griffin. Tumango ito. Follow me. Anito. Imbis na sumagot, sinunod lang niya ang gusto nito. Nang maglakad ito, sumunod lang siya rito. Their house is huge. Halatang mayaman ang may-ari. So it means mayaman talaga si Griffin. Kung ano-anong pumapasok sa utak niya ngayon at hindi na niya alam kung ano ang isipin niya. Gusto niya malinawan ngayon. Maya-maya pa ay namataan na lamang ni Claire na patungo sila sa kusina. Binuksan ni Griffin ang pinto ron, kaya bumungod sa kanya ang malaki at magandang kusina. Her eyes can't believe right now. Nang maglakad muli si Griffin, sumunod na naman siya rito. Hey ma'am, dad, saad ni Griffin. Saka umalis sa harapan niya at mula sa counter, nakita niyang dalawang tao, isang babae at lalaki na sa tansya niya ay may edad na. Ma'am, dad, ito, mami at daddy, ito pala ni Griffin. It means mag-asawa ang dalawa. May gulat sa mukha ang mga ito nang makita siya. Hindi niya namalaya na hinawakan na ni Griffin ang isa niyang kamay at hinila siya papalapit sa dalawa. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Hindi niya mawari ang nararamdaman niya ngayon. Oh God! Hindi ito ang usapan nila ni Griffin. Wala itong sinabi na ipapakilala siya nito. Iniisip nga ngayon ni Claire na sana'y bumuka ang kinatatayuan niya para malamo na siya ng lupa. Who is she, my son? His mother asked. Napalunok siya. Binitawan ni Griffin ang kamay niya saka lumapit sa dalawa. Ma'am, Dad, she's Claire. Pakilala ni Griffin sa magulang nito. Oh, she's Claire? Yung kinakwento mo sa amin ng mami mo at siya rin yung pamangkin ni Jared, right? Sunod-sunod na tanong ng daddy nito. May pinagmanahan si Griffin. Parehas may tsura ang mga magulang nito. Yes, Dad, siya yung tinutukoy ko sa inyo. Matagal na and
Pamangkin siya ni Sir Jared. Griffin answered while smiling. Oh, hi Iha, come here. Umupo ka sa tapat namin at para makapag-usap naman tayo. Ayos sa kanya ng ginang. Ngumiti siya kapag kuwa'y tumango. Naglakad siya patungo sa harap ng dalawa at umupo sa upuan. Walang ideya si Claire kung bakit nanginginig ang mga binti niya. Ngayon, nahihiya siya na hindi niya mawari. Bago ko makalimutan, Claire, they are my parents. He's my dad. Inakabayan ni Griffin ang daddy nito at sinunod ang mami. And she's my mom. Tugtog nito. Aham, hi po sa inyo. Nahihiya niyang bati sa kang yumuko. Naku Iha, hindi mo kailangan mahiya sa amin. Tao rin kaming katulad mo. Gutom ka na ba? Tanong ng ginang. For sure she is. Wait me here. Claire, I'll get you some food outside. Sambit ni Griffin saka naglakad na palabas. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Claire ng mga sandaling yun. Maganda ka nga Claire. Matagal ka nang kinukwento ng anak namin sa amin. Tama ang asawa ko, Iha. Ikaw palagi ang bukang bibig ni Griffin kapag umuwi siya rito. Nangingiting sabi ng ginang. Bakit niya po ako kinukwento sa inyo? Hindi niya mapigilang tanong. Tatapatin na kita, Claire. Panimula ng ginang. Alam naming mag-asawa na alam mo ring may gusto sa iyo ang anak namin. Tama ba? She nodded without answering. Kaya ka kinukwento ni Griffin sa amin dahil nga gusto ka. May pagtingin sa iyo ang anak namin kaya pasensya ka na kung naging makulit siya. Pagpapatuloy nito. Pasensya na po. Ano po kasi, hindi ko po kayang mahali. It's fine, Claire. Putol ng ginang sa kanya. Naiintindihan ka namin. Tanggap na ni Griffin ang lahat, lalo pat nalaman niyang buntis ka at ikakasal ka na. Hindi na po ako ikakasal, tugon niya sa kabubuntong hininga. Why? What's the problem? Nagtatakang tanong ng ginang. He cheated on me, tipid niyang sagot. Oh, what? Oh my God. Sinayang ka niya. Hindi dapat sinasayang ang isang katulad mo, Iha. You're beautiful. You look kind and smart. Wika ng ginang. I already accepted it po. Sa ngayon po, hindi na po muna ako magmamahal. Itutuon ko po muna ang atensyon ko sa magiging anak ko. Nakangiti niyang saad. Mabuti yan. Hindi naman mawawala ang lalaki sa mundo. Kaya just focus your attention on your baby. Hinitian niya ang ginang dahil sa sinabi nito. Akmang iimik na siya nang biglang pumasok si Griffin sa kusina habang may dalang plato. Lumapit ito sa kanya at inilapag ang plato sa harap niya. Here's your food, Claire. Enjoy eating. Such a gentleman. Proud at nakangiting anas ng daddy ni Griffin dito. Thank you, Griff. Sir Griffin, nandiyan na po sina Sir Lord. Sa may pinto, bumungad si Manang Desa. Sige, Manang Desa, susunod na ako, sagot ni Griffin. Kaya umalis na ito. Lalabas po muna ako, Ma'am and Dad. Kayo po muna bahala kay Claire. Bumaling sa kanya si Griffin at malapad na umiti sa katuluyan ng umalis. He's nice. His parents are nice too. Ngunit may biglang naalala si Claire. Naalala niyang may isa pa siyang dahilan kaya siya pumunta rito at yun ay alamin si Griffin. Kung sino talaga ito? Total at kaharap na naman niya ang magulang nito. Magtatanong na siya sa mga ito. Finally, you're here. Akala namin aabutin ka na ng Pasko. Bakit bang tagal mo, bro? We have waiting here for almost 20 minutes. Iritadong wika ni Warren nang makababa si Juan Miguel sa kanyang sasakyan. He took a deep sigh. Nasiraan ako kaya pinagawa ko muna. I told you, don't wait me. At bakit mo ba kasi ako inaya rito, Cruz? I didn't even know your cousin. Cruz, Mark, bakit ka pumunta? Nang aasar nitong tanong. Juan Miguel, Joe tightened. Nang aasar ka ba, Cruz? Ano sa tingin mo? Tanong nito sa kahumagalpak ng tawa. Napailing na lang si Juan Miguel at sinamaan ng tingin ang kaibigan. Maya-maya pa ay inaya na sila ni Cruz patungo sa bahay na nasa harap nila. Maraming tao sa loob, maraming mga nakabikining babae. They are so sexy and hot, but he didn't even attracted to them dahil pakiramdam niya ay magkakasala na naman siya sa mahal niyang si Claire. Oo nga pala, pinuntahan niya kanina umaga si Claire. Sadyang makulit ang babae. Akala yata nito maniniwala siyang hindi na siya nito mahal. Sa mga mata pa lang ni Claire, mahalata mo na agad na nagsisinungaling ito. Mahal niya pa rin si Claire at hindi mawawala ang pagmamahal na iyon para rito.
Ngunit napapagod na rin siya. Minsan ay nawawala na siya ng gana. Marahil ay ganito ang kinalabasan ng ilang gabing wala siyang maayos na tulog. Sa totoo lang, maunting oras lang ang tinulog niya. Mga 3 oras lang siyang natutulog at pagising niya, alak agad ang hanap ng tiyan niya. Matitigil lang yun kapag bumalik sila sa dati ni Claire. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa lugar kung saan may malaking lamesa at punong-puno yun ng mga pagkain. Wala siyang ganang kumain kaya mag-aalak na lang siya. Baka ron mabusog pa siya. Kakain kayo? Cross as? Hindi, sabay pa nilang sagot ni Warren. Damn you to. Kakain sana ako kaso wag na lang. Anong cross na ikinatawa nilang dalawa ni Warren. Sir Lord, nandito na po pala kayo. Sabay silang napatinging 3 sa pinanggalingan ng boses. May isang matandang babae ang palapit sa kanila at nakatingin ito kay Cruz. Manang Desa, ikaw pala yan. Nangingiting wika ni Cruz. Oo Sir Lord. Si Griffin po ba? Nasaan? Tanong ni Cruz. But wait, why the old woman keeps calling him Lord? Cruz po ang name niya. Ni Warren sa matanda. Shut up Warren, pangalan ko rin niyang Lord. What? Gulat na asik ni Warren. I am Cruz, Lord. Naiiling na tugon ni Cruz. Patawang naman si Griffin. Manang Desa, sabihin mo nandito na ako. Anito pa sa matanda. Tumango lang ang matanda saka umalis na. Bakit hindi namin alam na may second name ka palang hayop ka? Nagtatakang tanong ni Warren. Sa family ko, may second name ako pero kapag ako, nagpapakilala Cruz lang. She called me Lord because she was the one who took care of me when I was a child. Gets? Dibot nodded. Kapag kuwan ay bumaling si Juan Miguel sa kapaligiran. Ngunit ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang may mamukhaan siya sa hindi kalayuan. Kilalang kilala niya ang mga mukhang yun. Mga kaibigan ito ni Claire na nakikipag-usap sa isang lalaki. Anong ginagawa nila rito? Akmang lalapit na siya sa dalawa nang biglang may umakbay sa kanya. Nang balingan niya yun, nakita niya si Cruz. That's my cousin at tumuro ito. Tiningnan niya ang tinuturo nito at may nakita siyang papalapit sa kanila. Oh, it's Griffin and the birthday celebrant. Nandiyan na pala kayo. Cruz? Yeah, so I would like to introduce these two to you. Actually, I have a lot of friends but some of them are busy. Umalis si Cruz sa tabi niya at lumapit kay Warren. Saka ito naman ang inakbayan. He's Warren, Griffin. Warren, he's Griffin. Nice to meet you, Warren. Griffin raised his hand. Nakipagkamay si Warren kay Griffin. Nice to meet you too, Griffin. Matapos nun, bumalik si Cruz sa tabi niya at muli siyang inakbayan. At ito naman si Juan Miguel. Griffin, don't worry, mukha lang siyang mabangis, pero tupa talaga yan. Natawang pagpapakilala sa kanya ni Cruz kay Griffin. I think I already saw you. Juan Miguel, kunot noong wika ni Griffin. Where? Kaninang umaga sa loob ng building na pinagtatrabuhan ko. What? Maybe it was not me. Baka kumukha ko lang. Ano naman ang gagawin ko roon? Natatawa niyang tugon. Alam niya, tinutukoy nito, ngunit walang alam si Juan Miguel na roon ito nagtatrabaho. Yeah, baka nga. Nice to meet you. Nice to meet you too, Juan Miguel. When Griffin raised his hand, he immediately accepted it. Same, simple niyang sagot. So, nakakain na ba kayo or gusto niyong mag-inom na tayo? Mag-inom? Ayaw nilang kumain eh. Parang batang tugon ni Cruz. Natawa na lamang si Griffin at inaya na sila. Samantalang tumigil si Juan Miguel sa paglalakad at bumaling sa mga kaibigan ni Claire. Ano kaya ang ginagawa nila rito? Wait, sa pagkakaalam niya, nagtatrabaho ang dalawang ito sa pinagtatrabuhan din ni Griffin. Marahil ay inimbitahan nitong dalawa. Napakibit balikat na lamang si Juan Miguel at nagpatuloy na sa paglalakad. Pwede po bang magtanong? What is that, Iha? You can ask anything. Total, magkakaharap naman tayo ah. Nakangiting sagot ng ginang. Napalunok ng laway si Claire. Nang mga sandaling yun, parang umatras ang utak niya. Parang sinasabihan siya na wag nang magtanong. Iniisip niya na baka magalit ang mga ito. Hindi naman siguro. Mabait ang mga ito, kaya baka hindi sila magagalit. Bago sumagot, nagpakawala muna siya ng marahas na hangin sa bibig.
Bakit po nagtatrabaho si Griffin sa company ng tito ko? Ayos lang po kung hindi na nyo sagutin. Nakangiwi niyang saad dahil sa hiya. Ah, yan ba iha? Natawa ang ginang. My husband will answer that for you. Anito pa. Bakit nga ba? Ganito kasi yan, Claire. May nagawang kasalanan sa amin si Griffin at bilang parusa, pinagtatrabaho namin siya sa kumpanya ni Jared. Kung hindi mo natatanong, magkaibigan kami ng tito mo. Si Jared, wala akong ideya kung bakit tinanggap ni Jared ang gusto ko na magtrabaho si Griffin sa kumpanya niya. Ah, kaya po pala parang may mali kay Griffin. Kasi nung una po, dati po yun, kitang-kita ko po kay Griffin na ayaw niya magtrabaho. You're right, but when he saw you, he changed. I gave him a month to work, but look, ilang buwan na siyang nagtatrabaho kay Jared. Sabi na nga ba nung una pa lang ay ramdam na niyang may iba kay Griffin. Ngayon, nasagot na ang tanong niya. Mapapakali na siya. Sorry po for asking, I'm just curious. Well, it's fine, Iha. Ayos ka lang ba? May pag-alala ang tanong ng ginang. Yes po, ayos na ayos lang po ako. Hindi pa man siya natatapos nang biglang tumunog ang cellphone niya sa sling bag. Nagtataka niyang kinuha yun at tiningnan ang natawag. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang mapagsino yun. It's her father. Napalunok siya saka bumaling sa dalawa. Excuse me lang po, sasagutin ko lang po itong tawag. No worries, Iha, tugon ng Ginoo. Bumaba na siya sa kinaupuan sa kabahagyang lumayo sa dalawa. Nang makalayo sa kanya sinagot ang tawag at bahagya pang nanginginig. Ang mga kamay niya nang ilapit niya ang cellphone sa kanyang tenga. Hello, Dad. Where the hell are you? Madiin itong tanong. Don't worry, pauwi na rin po ako, Dad. Nasaan ka? Dad, hayaan niyo na po muna ako. Hayaan? Babae ka, Claire. Gusto mong hayaan ka namin ng mami mo? We didn't even know where you are right now. Pasigaw nitong sabi sa kabilang linya. Dad, kasama ko sina Paulina at Danilo. Nandito lang kami kina Griffin. Uwi na rin po ako maya-maya kaya wag po kayong mag-alala sa akin. I am safe. I won't be able to answer you now if I am in danger. Bye, Dad. After that, she ended the line. Hindi pa man lumilipas ang ilang segundo nang tumawag na naman ang daddy niya. Imbis na sagutin, pinatay na lang niya ang cellphone at bumalik sa pwesto kanina. Who is that, Iha? Wala po, it's just a friend. Nangingiti niya sa sagot saka nagpatuloy na sa pagkain. Hindi na siya pinansin ng dalawa kaya naman nagpatuloy na siya na matapos uminom. Uminom na rin siya ng tubig. Aaminin niya, nakaramdam siya ng takot ngayon. Baka masaktan siya ng daddy niya pag umuwi siya dahil alam niyang puno-puno na ito sa kanya. Maya-maya pumasok si Griffin sa kusina na may ngiti sa mga labi. Are you done, Claire? Nakangiti siyang tumango. Yeah, I am already done. Good to know. Ma'am, Dad, maiwan na muna namin kayo ni Claire. Ipapakilala ko lang po siya sa mga kaibigan ko. Shit, iba ng usapan to. This is so wrong. Hindi dapat umasta si Griffin ng ganito dahil wala naman sila. Pero kailangan niyang maging kalma. Galit siya kay Griffin pero hindi niya ipapahalata sa magulang nito. Nang tumugon ang mami at daddy ni Griffin, inaya na siya nito palabas. Akmang hahawakan na nito ang kamay niya pero mabilis pa sa 4:00 na naiiwas niya yun. Last na to. After that, uuwi na siya. Nang makalabas sila sa bahay, inaya siya ni Griffin na sumunod dito. Habang nakasunod, hinanap ng mga mata niya ang dalawa at natawa siya na makitang nakikipagharutan ang mga ito sa dalawang lalaki. Sunod-sunod na napailing si Claire saka nagpatuloy sa pagsunod kay Griffin. Makalipas ang ilang segundo, nakarating na sila sa destinasyon. Sa isang lamesa, may mga lalaking nakaupo. 3 sila. Bro, I would like to meet you this beautiful woman. Nag-angat ang dalawa sa kanila at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makilala ang mga ito. She can't be wrong. It's one Miguel's friends. Maski sila, gulat din na makita siya. Dahan-dahang nagbabalang tingin si Claire sa lalaking nasa unahan niya. Nakatalikod dito, kaya hindi niya nakikilala. Maya-maya pa ay nag-angat ito ng mukha sa kanya. Parehas ng laki ang mga mata nila, bahagya siyang napaatras. Dahan-dahang tumayo ang lalaki at hindi makapaniwalang tiningnan siya. Claire, what are you doing here? He asked. I should ask you that, Juan Miguel.
Tama, si Juan Miguel ang lalaki. Sandali, magkakilala kayo? Nagugulo ang tanong ni Griffin. Nilapitan niya si Griffin at sinampal ito. Hindi mo sinabi sa akin na bisita mo pala ang gagong yan. Makatiim niyang asik saka tumalikod at naglakad na paalis. Kaagad na ikinuyom ni Juan Miguel ang mga kamao sabay suntok kay Griffin sa mukha. Nang matumba ito, tumakbo naman siya para habulin ang mahal niya. Dahil mabilis ang naging pagtakbo niya, agad niya itong nasundan. Hinawakan niya ang kamay nito at pwesang iniharap sa kanya. Claire, talk to me please. Nangungusap ang mga mata niya rito. Malakas na binawi ni Claire ang kamay sa kanya sa kawalang ano-ano'y sinampal siya ng malakas. Sobrang sama ng tingin nito sa kanya. Parang anumang segundo ay may lalabas na apoy sa mga mata nito. But it doesn't matter. Ang nasa utak niya ngayon ay makausap man lang ang dalaga kahit sandali. Kaya pala, nandito sina Danilo at Paulina.